Anak, Ernesto, sige na. Pumayag ka na. Sumama ka na sa akin. Gusto na kitang isama ngayon sa pupuntahan ko. Ayaw ko nang magkahiwalay tayo. Hindi na ako papayag dun. Ngayon kasi okay na ang lahat. Dadalhin? Kung sasama ako sa inyo, sino kasama ni Lola dito sa bahay? Yan ang hirap sa inyo, Nay. Nung iniwan mo ako sa pudar ni Lola, ang dali nyo nang gawin. Ngayong malaki na ako. Basta mo na ako babawiin. Bakit, Nay? Dahil mamipakinabang na ako? Hindi mo alam ang dinanas ko, anak. Ginawa ko yun para sa kapakanan mo. Maniwala ka. Kapakanan ko? O kapakanan nyo? Hindi nyo rin alam yung dinanas ko. Hindi pa nga ako tapos sa pagluluksa sa pagkawala ni tatay nun. Iniwan mo na ako? Hindi mo alam yung gabi na kailangan ko ng kalinga ng isang ina. Gigising ako sa umaga na nagbabaka sakali na paglabas ko sa kwarto, makikita kitang naghahanda sa kusina. Hindi mo alam yung pakiramdam na yun, Nay. Anak, alam ko. Alam kong mahirap ang dinanas mo, naiintindihan kita. Pero sana patawarin mo ko kung nang ibang bansa agad ako. Para lahat yun sa'yo, anak. Ngayong nandito na ako, magsasama na tayo uli. Hindi, Nay. Hindi ako sasama sa inyo. 10 taon kang nawala ng walang paramdam. Tapos ngayon bigla kang susulpot na para isang kabuti. Tapos sasabihin mo nandito ka na para magsama na tayo muli. Nahibag na ba kayo? O sadyang epekto ng pagsama mo sa kano? Anak, makinig ka. Kailangan kong umalis nun kahit hindi pa maayos ang lahat. Alam mo naman siguro na hindi kami okay ng Lola Lucita mo. At higit sa lahat, hindi ako sumama sa kano. Ang sakripisyong ginawa ko, para sa'yo lahat yun. Para sa akin? Talaga ba? Ang tagal mong nawala tapos ganyan lang ang paliwanag mo? Maaalis ba niya ng mga natanim na hinanakit ko? Mawawala bang sama ng loob ko? Matatanggal ba sa isip ko na iniwan mo ako? Pagbabalik pa sa dating lahat? Hindi, Nay. Hindi na yun magbabago. At hindi ko rin alam kung mawawala pa ang sama ng loob ko sa inyo. Basta ang alam ko lang ngayon, mas masakit kasi dumating ka na. Kukunin mo ako na parang walang nangyari. Parang nag-iwan ka lang ng damit na hinubad. Tapos nung malinis na takasampay, kukunin mo para isuot uli. Hindi mo nga naiisip yung maiiwan ko rito eh. Paano si Lola? Dahil lang sa nararamdaman mo sa kanya, baliwala sa'yo ang lahat kapag naiwan siya mag-isa? Ako, yung nararamdaman ko, paano na? Wala lang? Tapos sasabihin mong para sa akin ang lahat ng desisyon mo? Hindi, Nay. Para lang sa'yo lahat yan. Nasampal ako ni Nanay noong hindi niya nagustuhan ng mga sinabi ko. Nakita ko rin sa reaksyon ng mukha niya na hindi niya yon sinasadya. Bigla kasi siyang nagsisi sa nagawa niya. Pinunasan niya ang luha na bigla na lamang pumatak matapos niya akong masampal. Pagkatapos ay hinawakan ako sa magkabilang pisngi. Nakita kong kumalat na ang eyeliner na inilagay niya sa kanyang mata. Maging ang foundation niya ay may luha ng gumuhit doon. Yumuko siya habang nakahawak pa rin ang 2 kamay sa pisngi ko. At doon ibinuhos ang matinding pag-iyak. Wala akong balak na sumagot o gumawa ng anumang aksyon. Pero ang totoo, sobrang miss na miss ko na si Nanay. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit na mahigpit. Pero mas nangibabaw sa akin ang galit. Ewan ko ba, isa ito sa problema ko, ang pagkakaroon ng mataas na pride. O sige, kung hindi ka sasama sa akin, hindi na kita pipilitin. Pero sana wag mong hayaang lamunin ka ng galit, anak. Ramdam ko ang bigat ng kalooban niya nang talikuran ako. Pagkatapos nun ay marahan siyang naglakad palayo sa akin. Pagkatalikod niya sa akin, hindi ko na napigilang tumulo ang mga luha ko. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam sa kanila. Nagsimula akong maglakad papunta sa school dahil papasok ako noong araw na yon. Dahil sa pagkalutang habang naglalakad, hindi ko napansin na nakarating na pala ako sa may eskwelahan.
Nagulat pa nga ako nang biglang may sumiko sa akin. Pagtingin ko, si Kaloy pala. Mabuti na lamang at malakas makahawa ang good vibes ng kaibigan kong yon. Yung tipong ang lungkot-lungkot mo. Pero kapag siya ang kausap mo, ay nawawala lahat yon. Nakakalimutan mong may pinagdadaanan ka pala. Alam mo, Tol, maganda sana yung si Danica eh. Kaso ano? Ang bira ka naman. Pabiting ka talaga eh. May nakapagsabi kasi sa akin na aswang daw yung lola niya. Ano? Tarantado ka talaga. Saan mo naman narinig yan? Masama yan ha. Huwag kang gagawa ng kwento, Kaloy. Totoo nga, Tol. Nung isang araw, yung may meeting ng mga parents dito sa school, narinig ko yung pinag-uusapan nila eh. Yung lola daw ni Danica, aswang daw yun. At ang matindi pa nun, sobrang tanda na raw ng lola niya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw namamatay. Baka puro gulay kasing kinakain kaya hanggang ngayon buhay na buhay pa rin. Ikaw talaga, napaka-chismoso mo. Tumigil ka na nga, Kaloy. Mamaya niyan eh, marinig pa tayo ni Danica at masabihan na sinisiraan natin siya. Pero Tol, ikaw, naniniwala ka ba sa mga aswang? Hindi. Pero sa chismoso, oo. Tara na nga, pumasok na tayo. Puro ka aswang eh. Napakamot na nga lang ng ulo si Kaloy. Ang kaibigan kong ito ang madalas nakasama ko sa lahat ng bagay. Mapakalokohan man yan o magandang gawain. Lagi kami magkasama. Grade 12 kami noong pumutok ang usap-usapan tungkol sa kaklase naming si Danica. Pinaghihinalaan na aswang ang kanyang lola Armanda. Pero hindi ako naniniwala roon. Dahil hindi ko naman nakitang nahati ang katawan doon o nagpahid ng langis o di kaya lumilipad. Kaya wala ako sa posisyon para husgahan sila. Kaloy? Hoy, Kaloy! Tawag ka ni Danica. Kung saan-saan na naman napapadpad yung isip mo eh. Mukha kang bangag dyan sa kinauupuan mo ah. Huh? Ano yun, Danica? Ito si Kaloy parang abnoy. Ba't ka namumutla? Nakita mo lang si Danica sa harap mo eh. Para ka nakakita ng aswang. Ikaw pala Danica. Anong kailangan mo? Ito pala yung hiniram ko last time na ballpen mo. Ibinabalik ko na. Maraming salamat, Kaloy ah. Ha? Ayos lang yan, Danica. Bakit sinuli mo pa? Ballpen lang naman yan eh. Siyempre kasi hiniram ko. Sige, Kaloy. Salamat ulit. Aalis na ako ah. Oh, wala na Kaloy. Umalis na. Mag-relax ka na. Umalis na si Danica oh. Bumalik na sa upuan niya. Para kang bisugong isda na malapit na maging bilasa. Ang putla mo, Chong. Ay, iwan ko ba? Hindi ko alam kung saan ako kinakabahan eh. Dahil ba sa crush ko siya o dahil sa chismis na aswang yung lola niya? Tulungan mo naman ako, Tol. Ikaw talaga, Kaloy. Masyado kang nervyoso. Pero kapag umakit sa bakod ng eskwelahan, di ka naman kinakabahan. Aswang lang ang lola niya. Pero ikaw, mukhang in love ka. Anong laban ng aswang sa in love? Sabagay, may punto ka, Tol. Saka, lola niya lang naman ang aswang eh. Hindi naman siya yung gusto ko kundi yung apo niyang si Danica. Ubod talaga ng matatakotin si Kaloy. Pero halata naman kay Danica na may gusto rin siya kay Kaloy. Sa totoo lang, may itsura tong kaibigan kong si Kaloy. Maputi, batango sa ilong, tapos matangkad din. Kaya nga lamang, duwag, takot sa dilim, takot sa aswang. Linggo noon, nasa balkonahay ako habang pinapanood si Lola na nagsusulsi ng isang kamiseta ko. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba. Ang aking lola ay isang veteranang mananahi sa lugar namin. Namulat na kasi siya sa buhay pananahi dahil ang kanyang mga magulang ay may maliit na patahian noon. Kaso nalugi lang daw ito nung mag-umpisa na ang digmaan dito sa Pilipinas noong World War II. May ilang makinara naman si Lolang ginagamit sa pagtatahi. Pero ngayong araw ay mas pinili niya magtahi gamit lamang ang mga kamay niya. Yun kasi ang libangan ni Lola tuwing linggo. Para sa kanya,
isa yung ehersisyo. At isa pa, upang hindi rin mawala ang kaalaman niya sa tradisyonal na pananahi. Pero bukod doon, may isa pang talento si Lola na mas kinabibiliban ko. Pero ang talento niyang yon ay lingid sa kaalaman ng aming pamilya. Ako lamang ang pinili niyang pagsabihan noon. Siguro dahil ako lang ang nag-iisang apo niyang lumaki sa puder niya. Ang sabi niya sa akin, sikreto lang naming dalawa yon. Lola, bakit po bawal sabihin yung sikreto natin? Kaya nga sikreto eh. Bawal sabihin. Ikaw talagang bata ka. Matanda ka na, ang hina pa rin ang utak mo. Si Lola talaga oh. Pero may isang tanong pa ako, Lola. Oh, ano naman yon Ernesto? Sabihin mo na at busy ako. Ginayo mo ba si Lolo para mahalin ka niya? Hoy! Pambihira ka naman bata ka eh. Hinaan mo lang yung boses mo. Baka may makarinig ng sekreto natin. Ay, pasensya na po kayo, Lola. Napalakas yata yung boses ko. Pero, seryoso po, Lola. Ginamitan mo ba siya nun? O sige, sasagutin ko na yan para sa ganun eh. Tumahimik ka ng bata ka. Hindi ko ginamitan ng lolo mo. O, nasagot ko na yung tanong mo kaya umalis ka na. Wag mo na akong istorbohin dito. Doon ka na. Maghanap ka na mapaglilibangan mo. We, totoo, Lola. So, ang ibig niyong sabihin, talagang tunay na pag-ibig ang dahilan kaya naging kayo ni Lolo? At nabuo si tatay at mga kapatid niya? Oo na. Ikaw talagang bata ka. Ubod ka talaga ng kulit. Ikaw nga'y umalis na sa harap ko at hindi ko matapos-tapos tong ginagawa ko. Umalis na ako sa harapan ni Lola at baka ang bibig ko pa ang matahi niya. Gayuma po ang sinasabi kong isa pang talento ni Lola. Ang sabi niya marami daw dating bumibili sa kanya ng gayuma. Pero kalaunan ay itinigil din niya ito. Dahil malaking kasalanan daw ito sa itaas. Magulo daw ang buhay niya noon. Dahil kaliwat kanan daw ang pumupunta sa kanya para bumili ng langis na panggayuma. Itinigil niya ito nung may kasal na siya kay Lolo. At naniniwala naman ako sa sinabing yon ni Lola na hindi niya ginamitan ng gayuma si Lolo. Sa totoo lang ay maganda si Lola. May lahi kasing Kastila. Kaya naman hindi na kailangan panggayumahin ni Lola para magustuhan siya ni Lolo. Pero gusto ko talagang makakita ng mga ginagayuma. Kaya lagi kong kinukulit si Lola. Ay, boring naman dito. Makapagpaalam nga muna kay Lola. Ano kayang ginagawa ni Kaloy ngayon? Puntahan ko nga sa bahay nila yung mukong na yun. Katatapos ko pa lamang magpaalam kay Lola at lalabas na sana ako ng bahay nang makita ko naman si Kaloy na paparating. Saan punta mo, Tol? Ba't bihis ka? Pambira naman, Kaloy oh. Pupuntahan sana kita sa inyo eh. Kaso ikaw naman ang pumunta rito sa bahay namin. Oh, ano kasi, Tol eh? Ano? Sabihin mo, para kang timang dyan eh. Pwede bang samahan mo kay na Danica? Bakit? Seryoso ka? Ano naman ang gagawin natin dun? Ikaw liligawan mo ba si Danica? Pero, support kita dyan, Tol. Sira ulo, hindi no. Gusto ko lang sana pumasyal sa kanila, tapos makita siya. Wah, gano'n na rin yun. Parang naniligaw ko na rin sa lagay na yan. Isipin mo pupunta ka sa bahay ng babae, tapos gusto mo lang siya makita? Walang maniniwala sa'yo na hindi ka maniligaw, Tol. Wala no. Basta samahan mo ako, Tol. Miss ko na si Danica eh. Yan! Pero pag nandyan na siya sa harapan mo, para kang pagong na nakatago sa bahay mo. Tsaka magkikita naman kayo bukas sa school. Hindi ko na mahintay ang bukas eh. Sige na, tara na. At dahil naaawa ko kay Kaloy, kaya't sinamahan ko na siya. Nababagot din naman ako sa bahay namin, kaya gusto ko rin maglibang-libang. 3 barangay lang naman ang layo ng bahay nila sa bahay namin. Pagkarating namin doon, ay sarado ang bakod ng bahay ni Danica. Paano yan, Tol? Sarado? Malas naman Sandali, sisilipin ko nga. Baka natutulog lang. Hapon eh.
Tulog pa ba sila niyan? Baka may pinuntahan. Tignan mo, nakalock yung gate. Anong ginagawa niyo dyan? Ay, aswang! Ikaw pala, Danica. Saan ka galing? Sabay pa nga kami ni Kaloy na nagulat nang dumating si Danica. Napatawa naman si Danica nang malaman na nagulat kami sa pagdating niya. May bit-bit siyang 2 plastik at puno ang laman nito. Ano bang ginagawa niyong dalawa sa bahay namin? Naliligaw ba kayo? Si Kaloy kasi niyaya ako. Gusto ka rin niya napadaan lang kami. Itong si Ernesto kasi niyaya ko na pumunta diyan sa kabilang barangay para manguha ng mangga. Pauwi na rin naman kami kaya napadaan kami sa bahay ninyo, Danica. Sige. Ba't wala naman kayong dalang mangga? Ang totoo niyan, Danica, hindi lang pinunta... Ang ibig sabihin ni Ernesto ay hindi kami nakakuha kasi maraming langgam yung puno Tapos nawawala raw yung panungkit nila. Sige, Danica, uwi na kami. Pambira ka naman, Kaloy. Ang tumahimik ka na kasi, tol. Uuwi na kayo? Total, wala naman kayong nakuhang mangga. Baka gusto niyong pumasok sa bahay. Magluluto kasi ako ng pancake Gusto niyong matikman? Yun pancake. Masarap yan. Ano na, Kaloy? Pasok daw tayo Ipagluluto tayo ng pancake ni Danica Tara na, pasok na kayo. Wala na ngang nagawa si Kaloy kahit ano pa ang dahilan niya sa amin. Hinila ko na siya papasok sa loob ng bahay ni Danica. Hindi umubra ang pagpigil-pigil niya nang sumunod na ako kay Danica. Ewan ko nga ba sa kanya. Bakit biglang naging napakatorpe niya pagdating kay Danica? Samantalang napakakapal naman talaga ng pagmumukha niya. Umupo muna kayo. Pagpasensyahan nyo na Medyo magulo ang bahay. Sa lagay na to, magulo pa to. Mukha ngang walang kakalat-kalat Ayos ka lang ba, Kaloy? Bakit hindi ka dyan nagsasalita? May problema ba? Huwag mo nang isipin to si Kaloy, Danica. Sadyang tahimik lang talaga to pag nasa ibang bahay. Lumiliit kasi yung bayag Sira ulo ko talaga, tol. Kayong dalawa talaga. Puro kayo kalokohan. Sige, maiwan ko muna kayo at magluluto lang ako ng pancake sa kusina. Nilibot ko ng tingin ang buong bahay. Ito yung tipikal na bahay na normal sa isang Pilipino. Yung may isang TV, may isang set ng upuan, tapos may sofa. Malinis yung sahig at tisabe. Pati yung kurtina sa bintana, maayos din ang pagkakalagay. May 2 kwarto na puro sarado ang pintuan. May ilang larawang nakakwadrong nakasabit sa dingding. Pero wala akong nakitang salamin. Walang nag-iingay, siguro dahil walang tao sa labas o maging dito sa loob. Maliban kasi sabi ni Kaloy na nakaupo sa sofa, ay wala na akong nakikitang ibang tao. Maging yung sinasabi nilang lola ni Danica, hindi ko nakikita. Maya-maya ay bumalik si Danica sa amin at may dala siyang 2 basong malamig na tubig. Uminom daw muna kami habang hinihintay maluto yung pancake. Pagkatapos naman ay bumalik din siya sa kusina. Umagaw sa atensyon ko ang isang tungkod na nakasandal malapit sa isang kwarto. Hindi ka ba natatakot, tol? Parang kakaiba dito sa bahay ni Danica. Ayan ka na naman sa mga nararamdaman mo Niyaya mo ako dito tapos ngayon tatakutin mo ako? Totoo nga, tol. Nung pagpasok pa lang natin kanina sa bakod, may iba na akong nararamdaman Tapos sobrang bigat ng pakiramdam ko dito sa loob ng bahay. Ganyan siguro pag in love. Mabigat ang pakiramdam tapos may ibang pakiramdam, tol. Tingnan mo nga yung paligid sobrang linis. Yung sahig naka-floor wax pa. Inumin mo na lang yung tubig mo. Sa totoo lamang, tama si Kaloy. Noong pagpasok nga namin sa bahay, may ibang aura akong naramdaman. Sobrang bigat ng katawan ko pagkaapa ko pa lamang sa sahig. Pero ayokong ipahalata yun kay Kaloy at baka kasi magpanik pa siya. Napaka-nervyoso kasi niya. Kaya baka yun pa ang maging dahilan para mapahama kaming 2. Uwi lang kaya tayo, tol. Kinakabahan talaga ako Paano yung pancake? Masarap kaya yun?
Uunahin mo pa ba yung kaysa sa mga sarili natin? Baka kainin tayo ng aswang dito. Sige. Pero magpaalam muna tayo kay Danica. Baka mamaya magulat yun na umuwi tayo. Sabihin na lang natin na biglang sumakit yung tiyan mo. Eksakto naman doon na tapos na si Danica magluto ng pancake. Hindi ko alam kung paano magpapaalam sa kanya nang hindi mahalata na kinakabahan kami. Mukhang uulan na rin kasi, kaya kailangan na rin naming umuwi ni Kaloy. Para tuloy na sayang lang ang pagpunta namin dito. Ang pangit lang talaga ng ambience ng bahay na ito. Pakiramdam ko, may iba pang nakatingin sa amin. Danica, bigla kasing sumakit yung tiyan ni Kaloy. Uwi na sana kami. Ha? Sumakit yung tiyan mo, Kaloy? Sayang naman. Luto na tong pancake eh. Oo, Danica, pasensya ka na ha. Bigla lang sumakit yung tiyan ko eh. Kailangan mo ba ng banyo? Doon yung banyo namin. Hindi kasi ako sanay sa ibang banyo eh. Ito kasi si Kaloy kung ano-ano kinakain. Kaya yan tuloy sumakit yung tiyan niya. Sige na Danica, mauna na kami. Salamat dito sa tubig ha. Pasensya ka na, naabala ka pa namin. Tumayo na kami at handa na sanang lumabas ng bahay ni Danica. Nang biglang bumukas ang isang kwarto roon at lumabas ang isang matandang babae. Kulubot ang mukha na may matangos na ilong. Medyo pakuba na rin ang likod nito. Sa tansya ko, nasa 80 pataas na ang edad niya. Napansin ko na mayroon siyang peklat sa noo. Para tong tinagaan ng matalim na bagay. Uuwi na kayo? Opo, Lola. Uuwi na sila. O nga pala, siya ang Lola Armanda ko. Lola, mga kaklase ko pala, si Ernesto at si Kaloy. Hello po Lola. Pasensya na po, uwi na po kami. Bigla po kasing sumakit yung tiyan ng kaibigan ko eh. Sayang naman kung uuwi na kayo. Ipinaghanda kayo ni Danica ng merienda. Iyaan nyo na, Lola. Baka kasi abutan din sila ng ulan eh. Sige na, tumuloy na kayo. Iba ang tono ng pananalita ng lola ni Danica. Para bang ayaw niya pa kaming paalisin. Lahat ng paraan ng pagpigil para hindi kami umuwi ay ginawa na niya. Sa paraan niyang yun, pinaparamdam niya sa amin na para bang may binabalak siyang hindi maganda. Dahil mukhang bubuhos na rin ang ulan, ay nagpaalam na kami sa kanila at saka nagmamadaling lumabas sa bahay. Bago ko tuluyang lumabas ng bako nila, ay nilingon ko pa ang matanda. Kita kong nakasilip siya sa bukas na bintana nila. Kakaiba siyang tumitig. Matalim. Bilisan mo, tol. Mukhang uulan na oh. Mabuti nakalis tayo dun. Bumuhos yung ulan. Mahalaga nakalis tayo sa bahay na yun. Sa punto mo parang may gusto kong sabihin, tol ah. Ang totoo niyan, kanina pa talaga ako may napapansin sa bahay nila at sa matandang yun. Anong ibig mo sabihin, tol? Yung lola ni Danica. Malakas ang kutob ko na may kakaiba sa kanya. Bago pa tayo nakapasok sa bahay nila kanina, mabigat na talaga yung pakiramdam ko sa paligid eh. Di ba sabi ko nga sa'yo? Nakakatakot yung aura na bumabalot dun. Nagsisitayo kanina yung mga balahibo ko eh. Bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Sa kapal ng ulan halos hindi na namin makita ang daan. Kaya nagdesisyon kaming sumilong ni Kaloy sa isang sirang bahay na malapit sa kalsada. Kahit medyo maaga pa naman, ay madilim na ang paligid. Dahil makulimlim na gawa ng maitim na ulap at malakas na ulan. Hindi naman gaanong kalakasan ng hangin. Talagang yung ulan labang ang matindi. Pumwesto kami ng sandal ni Kaloy sa loob ng sirang bahay. Bukas naman ito at saka walang nakatira. Bakit kaya walang nakatira dito? Sayang naman ang bahay na ito. Mukhang maayos pa naman ah. Oo nga no. Maluwag sa loob. Tapos may second floor pa. Sira na yung ibang bahagi pero masasabi mo pa rin maayos pa rin tong tirahan. Konting pagkumpunin nito, maganda na ulit to. Ay,
Kailan kaya titila itong malakas na ulan? Sigurado kong hinahanap na ako sa amin. Lalo na ako. Sigurado nag-aalala na sa akin si Lola Lucita. Ikaw kasi, yaya ka ng yaya. Ayan tuloy, stranded tayo sa sirang bahay na ito. Anong ako? Ikaw din. Kung hindi ka sana pumayag sa alok ni Danica na pumasok sa bahay nila, edi sana nakauwi na tayo kanina pa, no? Aba, ako pa ngayon na may kasalanan? Sino ba nag-iaya sa akin na punta si Danica? Ako. Sino naman yung natakam at gustong kumain ng pancake? Ako! Pero sino yung nakamiss kay Danica? Ikaw, di ba? Napatigil lamang ang pagtatalo namin ni Kaloy nang may dumating at sumilong na isang tao sa bahay. Pumwesto siya ng tayo sa malapit sa pintuan. Hindi man lang niya kami pinansin. May suot siyang kulay itim na kapote na siyang nakatabon sa buong katawan niya. Pero base sa hubog ng katawan at tindig nito, alam ko na isa siyang matandang babae. Malakas ang ulan, Lola, no? May bagyo kaya? Hindi ka sinagot, Tol. Siguro bingi. Lola, inabot kaya yata ng ulan sa daan. Ano sa palagay niyo po? May bagyo kaya? Ilang beses namin kinausap ang matanda. Pero hindi siya sumasagot sa amin ni Kaloy. Nakatayo lamang siya habang nakatuon ang paningin sa malakas na buhos ng ulan. Inisip ko na lamang na baka hindi niya kami naririnig dahil sa lakas ng tunog ng ulan. At isa pa, naroon siya sa pintuan ng bahay at medyo mas malalakas ang patak ng ulan doon. Pero maya-maya, sinuliapan niya ako at tsaka ngumisi. Kahit hindi ko gaanong maaninag ang kanyang mukha, ay kitang-kita ko naman ang peklat niya sa mukha. Hindi ko lang talaga matiyak kung lola ba yun ni Danica. Dahil hindi lang naman siguro ang lola ni Danica ang merong ganong peklat sa mukha. Saglit lang to, lalapitan ko. Baka hindi tayo naririnig eh. Lola, saan ba kayo nakatira? Ang lakas nitong ulan, no? Saglit, Tol. Hindi mo ba nakikita? Tumingin siya sa atin. Hindi ko alam pero parang sinadya niyang sumilong dito. Lumingon ba? Hindi ko napansin eh. Anong ibig mong sabihin, Tol? Hindi pa ako sigurado pero mukhang... Hindi pa ako tapos sa sasabihin ko nang biglang lumingon ang matanda sa amin at saka sinunggaban kami ni Kaloy. Sa pagkakataong yun ay nag-iba na ang mukha niya. Naglalaway at nagbabaga ang dalawang mga mata. Aswang! Aswang! Takbo, Kaloy! Takbo! Mabilis kaming napatakbo ni Kaloy papalabas ng bahay na yon. Kahit malakas ang ulan at hindi namin gaanong makita ang daan, ay hindi namin yon pinansin pa. Ang mahalaga ay kung paano kami makakalayo sa lugar na yon. Nang makalayo na nga kami, ay medyo humupa na ang kaba sa dibdib ko at hindi na rin naman niya kami hinabol pa. Pambihira, ano yun? Bakit naglalaway siya ng malapot? Muntik niya na ako makagat. Buti lang dakmain niya ako, nakaiwas ka agad ako. Kung sino man yun, isa lang ang sigurado ko, aswang siya. Nakita mo yung mata niya? Sobrang pula. Buwisit na aswang na yun. Nabasa tuloy tayo ng ulan. Ang lamig, punyeta siya. Nakauwi naman kami ng maayos ni Kaloy. Yun nga lamang ay basang-basa kami. Pero hindi namin makakalimutan ang karanasang yun sa isang nilalang na yun. Meron akong hinala kung sino yun. Pero wala pa naman akong sapat na ebidensya kung sino talaga ang aswang na yun. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa eskwela. Umuulan pa rin naman, pero panaka-naka na lamang. Dahil masyado pang maaga, binuhat ko ang isang silya at saka inilagay sa tapat ng pintuan ng silid-aralan namin. Wala pa noon si Kaloy. Naisip ko nga na baka hindi siya papasok dahil sa nangyari sa amin kahapon. Mga ilang saglit lamang ay dumating na si Danica. Meron siyang suot na kapote at laking gulat ko dahil halos kapareho yun ng suot ng matanda kahapon.
Oh, Ernesto, ang aga mo namang pumasok. Nabasa ba kayo kahapon ng ulan? Ha? Oo eh. Inabot talaga kami. Teka, kaninong kapote yan? Sa'yo ba yan? Hindi to sa akin. Sa Lola Armanda ko to. Hiniram ko lang. Bakit? Wala. Maganda kasi. Dumiretso na ng pasok si Danica nang matapos niyang tupiin ang kapote niyang dala. Hindi ako maaaring magkabali. Ang kapoteng suot ni Danica at suot ng matanda kahapon ay iisa. Kung ganoon, totoo nga ang bali-balita na aswang ang lola ni Danica. Hindi ko alam kung alam din ni Danica ang tungkol sa lola niya. Danica, bukod sa lola mo, sino pa yung kasama mo sa bahay niyo? Ulilang lubos na ako. Bata pa lang daw ako nung namatay yung mga magulang ko sa isang malagim na aksidente. Tapos ang Lola Armanda ko nang nagpalaki sa akin. Bakit mo natanong? Wala. Pareho pala tayo sa lola lumaki. May iba ka pa bang kamag-anak? Ang ibig kong sabihin, kapatid ng nanay o tatay mo? Meron. Ang tiya Lilibeth ko. Kapatid ni tatay. Isang beses lang yata siyang dumalaw sa bahay. Pero minsan pinupuntahan niya ako dito sa school. Ewan ko ba dun kung bakit ayaw niyang pumunta sa bahay. Ang bait-bait nga ni Lola sa kanya eh. Sana siya ngayon? Bakit hindi ka sumama sa kanya? Katunayan gusto nga niya akong kunin eh. Kaso umayaw ako. Gawa ng mag-isa lang si Lola kung sakaling sasama ako sa kanya. Sigurado na ako sa kutob ko na aswang nga talaga ang lola ni Danica. Base sa mga sinasabi ni Danica, mukhang wala siyang ideya na aswang ang lola niya. Naisip kong kailangan gumawa ako ng paraan. Kailangang mapabagsak namin ni Kaloy ang aswang. Dahil kung hindi, baka dumating ang araw na maging aswang na rin si Danica. Pagkatapos ng klase ay agad na akong dumiretso ng uwi. Bago ako makarating sa bahay, ay may isang puting kotse na nakaparada sa tapat ng bahay namin. Agad ko namang nakita si nanay, nakausap si Lola. Kaya nagtago ko sa isang malaking puno malapit doon. Maya-maya ay umalis din naman si nanay, sakay sa kotse na yon. Nandito na po ako, La. Anong ginawa nun dito? Dadalawin ka sana. Kaso ang sabi ko sa kanya, hindi ka pa nakakauwi. Nag-usap lang kami saglit tapos umalis din agad. Mabuti po't kinakausap mo na yan. Ernesto, kahit ano pang nagawa niya, nanay mo pa rin siya. Bakit ayaw? Pasok na po ako sa loob ng bahay, La. Ano ba makakain dito? Hindi ko na pinansin pa ang sumunod na sinabi ni Lola. Hindi rin naman kasi ako interesado roon, lalo na kung tungkol kay nanay. Ewan ko nga ba kay Lola, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Dati naman ay galit siya dyan kay nanay pero bigla na lang siyang bumait. Dumaan ang ilang araw, nagkaroon kami noon ng parents meeting sa school. Kinakabahan kami noon ni Kaloy dahil tiyak na makikita namin ang lola ni Danica. Kaloy! Ernesto! Nandyan na ba mga parents nyo? Yung baby mo, tinatawag tayo. Kasama na siguro yung lola niya. Kinakabahan ako, tol. Papalapit noon si Danica sa amin. Malayo pa lamang ay tinatawag na niya kami. Hindi naman namin nakita yung lola niya na kasama niya. Pero malakas ang kutob ko na merong mangyayaring hindi maganda. Nasa gym ng school ang meeting ng lahat. Ang ilang parents ay nagsisidatingin na rin naman. Unti-unti na rin napupuno ang gym. Naaliw ako nang may makita akong isang nanay na may dalang aso. Dahil mukhang may lahi yun. Nakatali naman yun. Pero tingin ko sa aso, parang gusto niya makawala mula sa taling yun. Para kasing gusto niyang tumakbo-takbo sa paligid. Ikaw pala, Danica. Saan yung lola mo? Siya bang aattend sa'yo? Oo, siya nga. Wala namang ibang aattend maliban kay Lola Armanda. Ganun ba?
Nasaan siya ngayon? Ba't hindi mo kasama? Actually, nandito na siya eh. Hindi niyo ba nakita? Baka nag-ikot-ikot lang o di kaya ay nagbanyo. Sa inyo ba? Sinong a-attend? Sa akin yung papa ko a-attend. Ewan ko rito kay Ernesto kung sino nga attend sa kanya. Hoy, Ernesto, pinakausap ka namin. Kung saan ka na naman nakatingin eh. Ha? Ano ba kasi pinag-uusapan nyo? Pasensya na, nakakaliw kasi yung aso eh. Ang cute. Kasing cute ni Kaloy. Tarantado ka, puro kakalokohan. Mukhang aso ba ako? Ba't hindi ba? Kayong dalawa talaga. Sige, maiwan ko muna kayo. Hanapin ko lang si Lola. Mukhang nag-uumpisa na kasi eh. Mga ilang saglit pa ay dumating na rin naman ang papa ni Kaloy, maging si Lola. Hinatid lang namin sila sa jeep, tapos bumalik na kami ni Kaloy sa room. Wala na rin namang klase dahil sa meeting na ginaganap. Yung ibang mga estudyante nga ay nagsiuwian na. Ang iilan naman ay nanatili sa school. Mga ilang minuto pa, nagpasya kami ni Kaloy na mag-ikot-ikot sa buong paaralan. Kanina pa naman nag-umpisa ang meeting, kaya maya-maya lamang ay matatapos na rin yon. Ano bang ginagawa natin dito sa likod ng school, tol? Bakit niyaya mo ako rito? Parang naiiba kasi ako eh. May banyo dyan na minsan lang nagagamit eh. Gagamitin ko muna. Tsaka lang sa labas ha, look out ka. Tarantado. May banyo naman doon sa room ha. Ba't dito ka pa? Hindi kasi ako makakapag-concentrate kung may mga boses akong naririnig. Kaya sige na, look out ka dyan ha. May mga sirang gamit na itinambak sa tabi ng pinuntahan naming banyo. Mga silyang sira, lamesa, pisara, bakal, at kung ano-ano pang mga sirang gamit ng school. May mga lumang classroom din ng school doon na hindi na ginagamit. Ang ibang parte nga ay natatabunan na ng matataas na talahib. Nakapwesto na ako ng upo sa toilet bowl. Nasa kasagsagan na ako ng kasarapan noon sa ginagawa kong pagbabanyo nang makarinig ako ng kaluskos sa likod ng banyo. Parang may kung sinong tumatakbo sa damuhan doon. Kaloy, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dyan sa likod? Ano sinisigaw-sigaw mo dyan? Nandito lang ako, sira ulo! Ha? Sino nandidinig ko dito sa likod? Baka guni-guni mo lang yan, tol! Bilisin mo na dyan! Matatapos na yung meeting! Tinapos ko na nga ang ginagawa ko at saka lumabas ng banyo. Agad kong sinilip ang likuran ng banyo at doon ko nakita ang mga damuhang nakatumba. Parang may kung sinong dumaan doon, kaya kinalabutan kagad ako. Tara na, umalis na tayo rito. Paano ka? Mukhang balisya ka, tol ah. Ano ba nakita mo sa likod? O ay lumabas ang sama ng loob mo sa banyo? Hinila ko na kaagad si Kaloy na umalis. Tapos sinabi ko sa kanya kung ano yung mga nakita ko. Kinabahan naman siya at kung ano-ano nang iniisip. Pagkarating namin sa isang building, nakasalubong namin ang isang babaeng estudyante. Sabi niya nawawala daw ang aso nila at dito banda tumakbo. Pero ang sabi namin, wala naman kaming nakitang aso roon. Nalaman ko, yun yung aso kanina na tinitignan ko na hawak ng isang nanay. Bumalik na rin lang ang babaeng estudyante matapos naming sabihan. Niyaya ko naman si Kaloy na pumasok na sa gym kung saan ginaganap ang meeting. Pagkapasok namin doon, nakita kaagad namin si Danica. Oh, Danica, saan yung lola mo? Hindi ko nga mahanap eh. Kanina pa ako ikot ng ikot. Matatapos na yung meeting, hindi ko pa rin siya nakikita. Akala ko ba nandito siya? Oo nga eh. Pero ewan, hindi ko siya mahagilap. Pero maya-maya ay dumating ang lola ni Danica. Galing daw siya sa labas ng school dahil may pinuntahan daw tong isang kakilala. Pero may napansin akong kakaiba sa suot nitong damit at sandalyas. Medyo maputik ang sandalyas niya at may mga maliliit na bulaklak pa ng halaman na nakadikit sa damit niya. Para siyang galing sa isang talahiban. Kaya doon ako nag-umpisang kutuban.
Kumusta kayo mga bata? Maayos naman po, Lola. Kaloy, samahan mo ko. May kukunin na ako sa room. Danica, mauna na kami sa inyo, ha? Hinila ko na kaagad si Kaloy. Ang matanda naman ay pumuwesto ng upo para makinig sa nagsasalita sa meeting. Iniwan din namin si Danica kasama ang ibang close niyang mga kaklase. Nagmadali ako sa paglalakad palabas habang pinagpapawisan. Ano ba yung kukunin natin sa room at nagmamadali ka, tol? Ikaw talaga, Kaloy. Hindi ka marunong makiramdam. Hindi mo ba napansin yung suit at sandals at damit ng lola ni Danica? May putik. Tapos maraming bulaklak ng halaman na nakadikit sa damit niya. Yung bulaklak na kumakabi sa damit. Tapos, baka nag-araro pa bago pumunta dito. O di kaya'y nandula sa damuhan. Boplax ka talaga. Halika na, samahan mo ako. Babalik tayo doon sa likod. May titignan lang ako. Sana malitong kutob ko, Kaloy. Akala ko ba sa room tayo pupunta? Bakit tayo babalik doon sa likod? Natatay ka na naman ba? Ano ba kasi pinagkakakain mong tao ka? Hindi ko na siya pinansin pa. Naglakad na lamang ako ng mabilis at ramdam ko naman ang pagsunod ni Kaloy. Pagkarating namin doon, ay agad kong pinuntahan ang likod ng banyo. Pero ilang minuto pang nilakad namin bago namin natanaw ang isang bagay na nilalangaw sa unahan namin. May kalayuan na ito sa banyo. Mukhang tama ang hinala ko, Kaloy. Ano nga? Puro ka tamang hinala eh. Halika, puntahan natin yung nilalangaw. Yun ang kasagutan sa mga tanong mo. Ano nangyari dyan, tol? Sino may gawa niyan? Tama nga ang hinala ko, tol. Tama nga. Anong ibig mong sabihin, tol? Hindi ako maaaring magkamali. Siya may gawa nito. Sino? Sabihin mo na, tol! Ang lola ni Danica. Siya may gawa nito. Nang puntahan namin yun ni Kaloy, bumungad sa amin ang nilalangaw na katawan ng isang aso. Halos masuka kami sa sinapit ng aso. Warak ang tiyan nito. At saka nawawala pang ibang parte ng laman loob nito. Bumalik kami ni Kaloy sa lugar na pinaggaganapan ng meeting. Sakto naman noon ay tapos na ang meeting. Palabas na mga parents sa gym. Pinaalam din namin sa may-ari ng aso na nakita namin ang alaga nila sa likod ng eskwelahan sa damuhan. Umiyak ang may-ari nang makitang nangyari sa kanilang aso. Ang paniniwala nila, malaking bayawak ang gumawa noon sa aso nila. May malalaking puno kasi doon na pinamumugaran ng mga bayawak. Pero kami ni Kaloy, iba ang paniniwala namin. Hindi na namin sinabi dahil alam namin wala rin namang maniniwala sa amin. Pagkatapos naman doon ay umuwi na rin kami. Ikinuwento ko kay Lola ang nakita ko sa school pagka-uwi namin. Hindi ko po nakita, Lola. Pero alam ko na lola ni Danica may gawa nun. Mahirap ang magparatang hanggat walang sapat na ebidensya, Apo. Ano pa bang dapat na ebidensya? Alam namin ni Kaloy, Lola, na yung matandang yun, aswang. Sige, sabihin na nating aswang yun. Sa tingin mo may maniniwala sa inyo? Wala. Maski si Danica nga siguro, hindi maniniwala na aswang yung lola niya. O sige, may ibibigay ako sa'yo. Itong langis na to, kukulo sa oras na may malapit na aswang sa'yo. Akala ko ba manggagayo mo lang ang talent mo, Lola? Mukhang albularya ka pa. Maraming itinuro ang tatay ko na tungkol sa mga ganitong bagay. Hindi ko lang pinagtuunan ng pansin dahil gusto kong mamuhay ng normal. Kasing liit lang nang hintuturo ko ang bote ng langis na ibinigay niya sa akin. Tapos may takip na kahoy na nakasuksok sa bibig ng bote. Nag-iisa lamang daw yun, kaya kailangan ingatan ko. Kinabukasan, dala ko sa school ang langis na ibinigay ni Lola. Pero hindi ko yun pinaalam kay Kaloy. Baka kasi mataranta na naman siya at malaman ng aswang na meron ako noon. Napakadaldal pa naman ni Kaloy. Grabe talaga yung nangyari kahapon, tol, no? Wala tayong magagawa, Kaloy. Walang maniniwala sa atin. Hayop talaga yung lola ni Danica. Ay, hindi pala hayop. Aswang pala.
tumahimik ka na. Nandyan na si Danica oh. Oh, Ernesto, Kaloy. Sa susunod na linggo, birthday ko na. Gusto ko nandun kayo. Ayoko na wala kayo sa 18th birthday ko. Ha? Saan ba yung gaganapin? Sa bahay. Alas 8 ng gabi gaganapin. Pili lang yung mga bisita. Kasi mas gusto ko na parang private lang siya. Ah, sa bahay niyo gaganapin? Ay, siguro sasakit yung tiyan ko sa araw na yan. Si Kaloy na lang. Siya na lang aaten, Danica. Sira ulo. Noong mga nakaraang araw, madalas na sumasakit yung ulo ko eh. Baka sa araw na yan, hindi maganda yung pakiramdam ko. Ipagbalot mo na lang kaya kami, Danica. Sumimangot sabay bumuntong hininga si Danica sa harap namin. Umalis siya nakalaylayang dalawang balikat. Kaya nagkatinginan kami ni Kaloy. Ano nangyari dun? Bakit bilang nag-walk out? Sa palagay mo, malamang nagtampo yun sa atin. Tumayo na kaming dalawa ni Kaloy sa kinauupuan namin at saka sinundan si Danica. Sinabihan namin siyang nagbibiro lang naman kami at aattend kami sa birthday niya. Kayong dalawa talaga. Puro kasi kayo kalokohan eh. Sa karawan ko na yun, may sinasabi si Lola na isasali niya sa akin. Kasi 18 years old na daw ako. Pero ewan ko kung ano yun eh. Ha? Isasalin sa'yo ng lola mo? Naku, Danica, mag-ingat ka sa mga salin-salin na yan. Napatahimik tuloy ako sa sinabing yun ni Danica. Dahil ang alam ko lang na sinasali ng mga aswang sa kanilang pamilya ay ang bato ng kanilang pagkaaswang. Nililipat nila ito sa isang kamag-anak nila upang sila na magtuloy ng kanilang naumpisahan. At doon na namamatay ang nagpasa ng bato. Natatandaan ko kasi na sinabi yun sa akin ng lola ko. Kaloy, halika nga muna. May pupuntahan lang tayo. Saan na naman tayo pupunta? Huwag mo sabihin na ka na naman. Kahapon pa yan ah. Uminom ka na kaya ng 10 paracetamol. Sira, di naman masakit yung tiyan ko eh. At isa pa, hindi para sa sakit ng tiyan ng paracetamol. Sumama ka na nga lang sa akin. Dami mong sinasabi. Inakbayan ko nga noon si Kaloy papuntang kantin. Iniwan naman namin si Danica na naguguluhan sa inasta namin. Delikado ang lagay niya sa lola niya. Balak na ng matanda na isalin kay Danica ang pagkaaswang niya. Kailangan gumawa kami ng paraan ni Kaloy. Hindi namin pwedeng hayaan si Danica sa lola niya. Ano ba kasing ginagawa natin dito sa kantin, Tol? Narinig mo naman siguro yung sinabi ni Danica. May isasalin daw ang lola niya sa kanya. Sigurado ko na bato yun. Bato? Anong bato? Oo, bato. Bato ng pagkaaswang ng lola niya. Pag hindi mo po nagigets, babatuhin talaga kita ng malaking bato sa ulo mo. Kahapon ka palutang eh. Biro lang. Siyempre nagigets ko. So, anong gagawin natin, Tol? Subukan natin pigilan ng lola niyang isalin yun sa kanya. Sigurado ako na gagawin niya yun sa oras na magsiuwian ng mga bisita. Dapat nandun tayo. Nakakatakot naman yung pinaplano mo, Ernesto. Pero sasama ako para kay my loves Danica ko. Nag-isip ako ng plano. Pero alam kong hindi madali itong gagawin ko. Pagkatapos ng klase, umuwi na rin kagad ako. Ayoko na kasing magbabad sa labas dahil delikado yon. Baka kasi matulugan ng matandang yon ang plano namin at baka atakihin niya ako kung nasa labas ako. Aba, mukhang napapadalas na yata ang maagang uwi mo, Ernesto. Dati-rati kung umuwi ka, wala nang araw ah. Baka po kasi biglang magpakita yung aswang sa akin, Lolo eh, at mawalan kayo ng gwapong apo. Teka, kaninong sapatos itong nasa box? Mukhang bago to ah. Bilhin niyo po para sa akin to? Hindi. Nandito kanina ang mga pinsan mo at Tito Greg mo. Dala nila yan. Ibigay ko raw sa'yo. Himala, dinalaw ka nila. Pero maganda tong sapatos ah. Trip ko to. Alam na alam niya yung mga type ko ah. Katunayan yan, Apo. Galing yan sa nanay mo. Patawarin mo na kasi ang nanay mo. Ay, nagbago na pala yung taste ko. Ayoko na nitong sapatos. Ang pangit.
Umalis ang nanay mo pagkatapos ilibing ang tatay mo. Pinagbawalan ko siyang lumapit sa'yo. Noon, siya yung sinisisi ko sa pagkamatay ng tatay mo. Pero unti-unti kong napagtanto na mali ako, Apo. Walang linggo na hindi siya nagpapadala ng sulat sa'yo. Pero tinatago ko yun sa'yo. Matutulog na po ako. Hindi ko na nilingon si Lola. Nag-uumpisa na kasing tumulo ang mga luha ko. Hindi ko alam. Pero nakaramdam ako ng konsensya sa loob ko nang marinig ko ang sinabi ni Lola. Hindi ko alam kung kanino ako dapat magalit. Dahil ang pagkakaalam ko, umalis si nanay dahil sumama sa dayuhan. Apo, makinig ka. Halos araw-araw nandito yung nanay mo. Pero maalis din siya na maaga dahil ayaw niyang maabutan mo siya. Dahil yan daw ang gusto mo. Ayaw mo daw siyang makita. Sino ba kasi nagsabing pumunta siya? Pinaniwalaan niyo kung manloloko si nanay. Na sumama siya sa isang kano. Tapos ngayon, sasabihin niyo yun sa akin? Niloloko niyo ba ako? Alam kong mali ang naging reaksyon ko kay Lola. Hindi ko na rin alam ang ginagawa ko noong mga oras na yon. Basta ang alam ko ay galit ako. Galit ako sa sarili ko dahil hindi ko pinakinggan si nanay. Nagpalason ako kay Lola. Pumasok ako sa kwarto ko at saka nagbukmok. Hindi rin ako pumasok sa eskwela kinabukasan. Katok ng katok si Lola. Pero hindi ko siya pinagbubuksan. Ayoko muna kasi makipag-usap kahit na kanino. Hanggang sa puntahan ako ni Kaloy. Pero nung hindi ako lumabas ng kwarto, ay umuwi na rin siya. Sabi niya hahayaan daw muna niya ako. Naiintindihan daw niya ang nararamdaman ko. Lumipas ang ilang araw. Medyo maayos na rin ang pakiramdam ko. Nakakausap na rin ako ni Lola at maayos na rin kaming dalawa. Bukas na yung birthday ko Dapat magsuot kayo ng casual para sa 18 Roses. Para naman disente kayo tingnan. Ay, oo nga pala. Kaarawan mo na bukas. Wala pa akong naisip na regalo sa'yo, Danica. At saka, bakit kasama kami sa 18 Roses? Ayaw niyo pa nun? Siyempre mga close ko kayong kaklase, no? Saka, hindi na bali na walang dalang regalo. Mahalaga nandun kayo. Oh, ako meron na akong regalo sa'yo, Danica. Pero secret na muna. Aba, itong si Kaloy may pasikle-sikleto pa. Kinabukasan, araw ng kaarawan ni Danica. Inakabahan ako dahil ngayon ang araw nagaganapin din ang pagsalin kay Danica ng bato ng lola niya. Hindi ko alam kung gagana ba itong plano ko. Pero bahala na. Alas 7 ng gabi nang kami dumating ni Kaloy sa bahay ni Danica. Kakaunti lamang ang dumalo. Yung mga kilala lamang at malalapit na kamag-anak ni Danica ang nandoon. Sobrang simple lamang ng birthday celebration niya. Yung mga nakasama sa 18th Roses, isinayaw lang si Danica. Nagulat na lamang si Kaloy na siya pala yung last dance ni Danica. Ibig sabihin doon, special si Kaloy kay Danica. Pero ewan ko ba kay Kaloy? Dahil napakatorpe niya. Kanina pa namin hindi nakikita ang lola ni Danica. Simula kasi nang dumating kami, hindi ko malang siya nakita. Hindi na naman maganda ang kutob ko. Pero alam kong nasa paligid lamang siya dahil yung dala kong langis sa bote ay kumukulo. Patunay na may aswang na malapit sa akin. Kain lang kayo ng kain, Ernesto, Kaloy. Pasensya na ha, medyo busy lang. Dumating kasi yung ibang kamag-anak ko. Pero mamaya konti, uuwi na rin silang lahat. Kaya aasikasuhin ko muna sila. Ayos lang kami dito, Danica. Sige lang, unahin mo muna sila. Hoy, Kaloy, ayos ka lang ba? Ah, ang totoo niyan, tol. Hindi. Kanina pa ako kinakabahan. Ano nang gagawin nating plano? Meron na akong plano. Pero hindi ko alam kung gagana ba ito.
Ano ba yan, Tol? Siguraduhin mo, baka tayo maging aswang niyan, ha? Tumahimik ka nga. Nag-iisip na nga ako ng paraan eh. Kainin mo na lang yung lumpia sa plato mo. Lumipas pa ang ilang oras. Unti-unti na rin nagsisiuwian ng mga bisita. Noong kami nalabag, ay nagpaalam na rin kami kay Danica. Pero ang balak namin ni Kaloy, hindi talaga kami uuwi. Sa labas lang kami magtatago at magmamasid. Palabas na sana kami. Pero biglang dumating ang lola ni Danica. Halos mangatog ang dalawang tuhod ko sa takot. Maging si Kaloy ay parang naging isang rebulto dahil nanigas na siya sa kinatatayuan niya. Uuwi na ba kayo mga iho? Mabuti pa, gumagabi na rin kasi. Opo. Opo, Lola. Uuwi na sila. Saka magpapahinga na rin tayo. Nga pala, ano ba yung sinabi mong isasalin mo sa akin, Lola? Mamayang hating gabi. Masyado kasi itong kontrobersyal, Apo. O siya, pumasok na tayo. Tapos na yung party. Uuwi na sila, hindi ba? Opo. Uuwi na po kami. Salamat po. Salamat, Danica. Salamat, Danica. Mauna na kami. Nagmadali na kaming lumabas ni Kaloy. Kakaiba itong nangyayari. Dati halos ayaw kaming pauwiin ng matanda. Pero ngayon, halos ipagtabuyan niya kami. Ibig sabihin lamang nun, may gagawin siya na ayaw niyang maistorbo. Lumayo lang kami ng kaunti sa bahay nila. Nagtago lang kami at hinintay ang oras. Narinig mo yun, Tol? May isasalin nga siya kay Danica mamayang hating gabi. Oo, narinig ko. Kaya maganda ka. Ilang oras na lang, sasapit ng 12:00. Ano nga palang gagawin natin? Eh di maghihintay hanggang sumapit ang hating gabi. Tapos papasukin natin ang bahay nila. Tapos? Tapos, ipapainom ko sa kanya tong tubig na binigay sa akin ni Lola. Bakit naman tubig? Pambira ka naman, Ernesto. Papasok tayo tapos papainumin lang natin siya ng dalamong tubig? Patay tayo dyan! Hindi to basta-basta tubig lang, Kaloy. Gayuma to na ibinigay ni Lola sa akin. Ang tubig na to ay may orasyon niya. At may halong dagta ng halamang kakaiba. Gayuma? Teka lang, Tol. Hindi mo naman kagad sinabi sa akin na may gusto ka pala sa matandang yun. Loko! Hindi to para sa matanda. Para to kay Danica. Ha? Kay Danica ka may gusto? Ang bira naman, Tol. Sinasabi ko na nga ba na may gusto ka rin kay Danica eh. Alam mo, konti lang mababatukan na kita eh. Ayaw mo kasi akong patapusin eh. Ang gayuma na ito, kailangan mong malawayan mamaya. Nang sa ganun, maobses sa'yo si Danica. Yung tipong susundin niya lahat ng gusto mo. Oo, di mo naman kagad sinabi. Ang ibig mong sabihin, lalawayan ko yung tubig? Tapos, may in love sa akin ng matindi si Danica? Tumpak! At dahil dun, makokontrol na natin siya. At mapipigil natin ang gusto ng lola niya masalinan siya ng bato ng pagkaaswang. Noong tignan ko ang relo na suot ko, ay malapit na mag-12:00. Kaya sinabihan ko na si Kaloy na maghanda. Dahil anumang oras ay papasukin na namin ang bahay ni Danica. At nang dumating na nga ang tamang oras, ay pinasok na namin ang bahay ni Danica. Kinatok namin ang bahay nila at saka nagpanggap na may naiwan. Kaya bumalik kami ni Kaloy. Pinagbuksan naman kami ni Danica. Oh, Ernesto, Kaloy, ba't kayo bumalik? Ito kasing si Kaloy eh. Iniwan yung jacket niya, kaya binalikan namin. Makakalimutin na talaga ako, Danica. Pwede bang pumasok kami ulit? Napagod kasi kami ni Ernesto eh. Baka may malamig kang tubig dyan. Meron. Sandali, ikukuha ko kayo sa kusina. Umupo na muna kayo dyan. Nang umalis si Danica, nagpaalam rin si Kaloy sa akin na iihi lamang saglit sa labas. Kanina pa raw kasi siya naiihi. Naisip ko, siguro dahil sa sobrang kaba. Pero nakabalik na si Danica, wala pa rin si Kaloy. Si Kaloy? Lumabas, umihi lang, Danica.
Ito yung tubig. Baka gusto niyo pang kumain. May mga natira pa dyan. Lumabas May hinahanda lang. Sabi niya babalik siya agad. Hindi ko magawa-gawa ang binabala ko dahil wala pa si Kaloy. Kailangan ko ng laway niya para ilagay sa tubig ng gayuma. Sinilip-silip ko siya pero hindi ko siya makita sa labas. Ito na sana ang tamang oras dahil wala ang lola ni Danica. Hindi ko na ito magagawa mamaya kapag dumating na ang matanda. Kaya wala na akong nagawa kundi ang mapilitang lawayan na lamang ang tubig na dala ko at ilagay sa isang baso. Danica, favor naman Pwede bang makisuyo? Gusto ko sana ng lumpia Meron pa bang natira? Oo naman. Sandali ikukuha ko kayo ni Kaloy. Sige, salamat Danica Pasensya na sa abala Sa pag-alis ni Danica ay doon ko na isinakatuparan ang plano ko. Nilawayan ko ang dala kong tubig sa malit na lagayan nitong bote. Pagkatapos ay isinalin ko yun sa isang baso sa may lagay ng tubig. Bahala nang magalit sa akin si Kaloy kung sa akin ma-inlove itong baby loves niya. Ito Ernesto, dinamihan ko na yan. Para yung sobra, iuwi niyo ni Kaloy. Nga pala, saan na ba si Kaloy? Yun nga ang isa sa kinababahala ko Baka biglang umuwi. Pero hayaan na muna natin siya. Sama mo kaya akong kumain. Uminom ko ng tubig. Si Kaloy talaga nang iiwan. Sa bagay, hindi ko pa natitikman tong lumpia Saka di pa ako makain mula kanina. Titikman ko nga to. Nababahala na talaga ako kay Kaloy. Iba na ang kutob ko sa mga nangyayari sa mga oras na yon. Pero hindi ko pwedeng iwas si Danica hanggat hindi niya iniinom itong tubig. Pero sa tingin ko, malapit niya nang inumin yon dahil dumampot siya ng lumpia at saka sinubo. Teka, may panulak pa ditong soft drinks Sandali Ernesto, kukuha lang ako. Wag na Danica. Masama kasi yung soft drink sa gabi. Hindi tayo makakatulog. Ito, mag-water ka na lang from Pasig River. Ayaw mo ba? Baka si Kaloy gusto. Naku, walang hilig yun sa soft drinks. Sige na, itong tubig na lang ang inumin mo. Napangiti ako ng matamis nang tanggapin ni Danica ang basong may halong gayuma. At nung inumin niya nga ito, ay lalong napangiti ako. Sa wakas ay nagtagumpay ako. Ilang minuto na lamang, epekto na ang gayuma. Yun kasi ang sinabi sa akin ni Lola nang ibigay niya yan sa akin. Ang totoo pa nga niyan, nahirapan pa akong kumbinsin si Lola na bigyan ako niyan. Pero ang sabi ko, kakalimutan ko ang kasalanan niya sa akin basta bigyan niya ako ng gayuma. Kaya ayun, binigyan niya ako kahit labag sa loob niya. Ernesto, ba't nakangiti ka? Wala. Natutuwa lang ako kasi inaasikaso mo kami. Maya-maya ay lumabas ang lola niya mula sa kusina. Tumingin siya sa akin ng matalim. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung bakit hindi pa raw ako umuuwi. Hindi niya inaalis ang titig niya sa akin. Nakakatakot siyang pagmasdan. Kaya iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Nakalimutan kasi ni Kaloy yung jacket niya, Lola. Kaya binalikan nila. Opo, Lola. Aalis na rin kami maya-maya. Bilisan nyo! At may gagawin pa kami! Tapos na yung party, dapat nakauwi na kayo kanina pa! Ang ginawa ko ay lumabas ako para hanapin si Kaloy. Nakita ko siyang nakahiga sa labas ng bakod. Masakit daw ang batok niya dahil may humampas sa kanya. Kaya nawalan siya ng malay. Tiyak ako na lola ni Danica yun. Nakita ko kasi siya bago ako nawala ng malay. Aray, ang bato ko. Ang sakit pa rin. Tumayo ka na riyan. Haharapin na natin yung aswang. Mag-uumpisa na sila sa pagsasalin. Iligtas natin si Danica.
Tumayo na nga noon si Kaloy. Tapos nagmadali kaming pumasok sa bahay ni Danica. Walang kasiguruhan kung mapipigil ba namin ang matanda. Pero gagawin namin ang lahat ng paraan para mapigil ang pagsali niya ng pagkaaswang kay Danica. Pagkapasok namin sa bahay nila, ay kaagad kong kinausap si Danica. Danica, may dapat kang malaman. Ano naman yun, Ernesto? Ang lola mong yan, isang aswang. At ang isasali niya sa'yo, ang bato ng kanyang pagkaaswang. Ano ba tong kalokohan mo, Ernesto? Totoo sinasabi ni Ernesto, Danica. Aswang ang lola mo. Katunayan nga ay hinataw niya ako kanina sa bato ko, kaya nawalan ako ng malay. Pati ba naman ikaw, Kaloy? Alam kong lagi kayo nagpapatawa at naglolokohan. Pero bakit pati yung lola ko dinadamay niyo sa kalokohan niyo? Hindi to kalokohan, Danica. Totoo ang sinasabi naming aswang yan. Sumagot ka, tanda. Di ba aswang ka? Kung aswang ako, bakit hindi ko ba kayo kinakain? Huwag ka na magmaang-maangan, tanda. Danica, siya din yung pumatay sa aso sa school natin nung nakaraan. Sumusobra na kayo. Hindi ko akalain na magagawa niyo to sa akin. Wala kayong sapat na ebidensya sa mga paratang niyo. Gusto pa naman kita, Kaloy. Pero ang lahat ng yun, napalitan na ng galit. Umuwi na lang kayong dalawa. Siguro narinig naman ninyo yung sinabi ng apo ko. Maniwala ka, Danica. Aswang ang lola mo. Tol, gawin na kaya natin yung gayuma. Huwag ka mag-alala. Napainom ko na si Danica ng gayuma. Ha? Eh, kaninong laway? Huwag mong sabihin na, Tama ka. Laway ko nga. ano, pampira ka naman, tol eh. Eh di sa'yo magkakagusto yan. Eh, hayaan mo na. Hindi ko naman siya gusto eh. Ginawa ko lang yun dahil wala ka kanina. Pwede ba? Umalis na kayo. Magsasalita pa sana ang matanda nang biglang nahilo si Danica at kamuntikan ng matumba. Mabuti na lamang at naitukod niya ang kamay sa katabing upuan. Alam ko na yun na ang sintomas ng gayumang pinainom ko sa kanya. Ilang minuto na rin kasi ang lumipas matapos niya yung inumin. Anong nangyari, apo? Okay ka lang ba, Danica? Sa tingin ko, gumana na yung gayuma, Kaloy. Pambira ka naman, Ernesto eh. Paano yan? Sa'yo yan ma-inlove. Dahil narindi ako sa ingay ni Kaloy, binatukan ko na siya at binulungan. Ano ka ba? Huwag kang maingay. Babalik din naman sa dati ang lahat eh. Ilang araw lang ang itatagal ng gayuma. Mawawala rin kagad yun. Dahil hindi naman panghabang buhay na gayuma yung binigay sa akin ni Lola eh. Ang mahalaga, makokontrol natin si Danica ngayong gabi. Ernesto? Ernesto! Ayun na nga ba sinasabi ko sa'yo, Tony? Kumukorting puso na ngayon yung mata ni Danica sa'yo. Apo? Apo! Anong nangyayari sa'yo? Bumalik ka dito! Niyakap nga ako ni Danica, sabay halik sa aking pisngi. Para siyang obses sa akin. Mabilis siyang hinila ng lola niya. Hinawakan ko naman si Danica sa kamay at nakipaghilahan sa matanda. Lola, ano ba? Bitiwan mo ko, mahal ko si Ernesto. Ano ba, Danica? Gumising ka nga. Anong ginawa mo sa apo ko? Bakit para siyang linta kung makayakap sa'yo? Ah, wala po. May pinainom lang po ako sa kanya. Para hindi na matuloy yung pagsali mo sa kanya ng pagkaaswang mo. Sige, apo. Pumili ka. Yang mga kaklase mo o ako na lola mo na nagpalaki sa'yo. Sorry po, Lola. Pero hindi ko kayang mawala si Ernesto. Pwes, magsama-sama kayong lahat. Talagang ginagalit niyo ako. Dahil doon ay nag-iba na ang anyo ng matanda. Para siyang isang mabangis na hayop na nagmula sa masukal na kagubatan. Ang malalapot nitong laway ay tumutulo na sa sahig. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Danica sa kanyang nasaksihan. Kaya hinila ko na siya para makalayo sa kanyang lola. Inilabas ko siya ng bahay. Pagkatapos ay binalikan ko si Kaloy na nakatulala pa rin sa harap ng matanda
dahil sa pagkabigla. Kaloy, tara na! Oo, tol! Mabilis na tumakbo si Kaloy. Pero dahil ang kupad-kupad niya ay naabutan siya ng matanda. Nagawa nitong mahawakan si Kaloy sa braso at pilit na hinihila. Sa kusina naman ako napatakbo, kaya nakakuha ako ng mga platong babasagin sa lalagyan nito. Saka pinagbabato ang aswang. Mga ilang ulit ko rin yung ginawa hanggang sa mabitiwan na nga niya si Kaloy. Agad kaming tumakbo palabas ng pintuan sa kusina hanggang sa napadpad kami sa masukal na bahagi sa likuran ng bahay ni Danica. Naramdaman ko naman na sumusunod sa amin si Danica. Nang malayo-layo na ang aming narating, ay nagdesisyon kaming magpahinga na muna sa isang malaking puno. Ayos ka lang ba, Danica? Ayos lang ako, Ernesto ko. Ikaw, okay ka lang ba? Hoy, Ernesto naman eh. Tignan mong ginawa mo. Mas nauna ka pang yumakap dyan. Kung hindi ko ginawa yun, baka ngayon, nasalina na si Danica ng bato ng aswang. Pwede bang tumahimik ka muna? Naririndi na sa'yo yung baby loves ko eh. Talaga lang, tol ha? Sa oras na magisingin sa ulirat, isusumbong kita. Ang sarap ng pagkakayakap mo dyan ha. Pwede mo ako naman. Sige, pero teka lang. Nadidinig mo ba yun? Mukhang nandyan yung aswang. Kaya tumakbo ka na! Muli kaming tumakbo ng mabilis hanggang sa makarating kami sa isang ilog. Naaaninag naman namin kahit papano ang daan dahil sa sinag na nagmumula sa bilog na buwan. Kailangan lang naming makalayo sa aswang na yun. Pero habang nagmamadali kami sa aming pagtakbo, ay biglang nadapa si Danica. Natapilok siya, dahilan para mahirapan siya sa kanyang paglalakad. Dahil sa pangyayaring yun, ay medyo bumagal ang aming pag-usad. Kaya wala na akong nagawa pa, kundi ang kargahin si Danica sa aking likod. Hanep, pinanindigan mo talaga, tol ha. Sarap na sarap ka dyan ha. Ano ka ba, Kaloy? Sa susunod na araw, sayo na to. Ano bang pinagtatalunan niyo, Ernesto ko? Wala, Danica. Yung boyfriend mo ka ako, ang lakas-lakas. Hindi ko na masyadong pinansin pa si Kaloy. Patuloy lang ako sa pagtakbo kahit mabagal at hirap na hirap. Mabigat kasi si Danica kaya hindi ko magawang tumakbo na mabilis. Nakasunod naman sa amin si Kaloy habang bulong ng bulong at may mga sinasabi siyang hindi ko maintindihan. Pagkarating namin sa dulo, ay may isang kulay itim na aso kaming nakita. Humarang ito sa aming daraanan. Hindi ito gumagalaw sa kanyang pwesto. Ang dalawa niyang mata ay umiilaw dahil sa refleksyon ng liwanag ng buwan. Kinilabutan ako dahil pakiramdam ko siya ang matanda. Bakit may aso dito sa gubat? Ang laki oh. Huwag mo na lang pansinin, Kaloy. Maglakad ka na lang. Huwag mo siyang tignan. Baka naliligaw yan, tol. Eh di tulungan mo. Dog lover ka naman, di ba? Naku, ayoko. Baka aswang yan. Yun na nga sinasabi ko eh. Kaya hayaan mo na lang. Maglakad ka na lang. Noong malagpasan na namin ang aso, ay hindi pa rin ito gumagalaw. Pero ang hindi namin inaasahan, ang makakita na naman kami ng isa pang aso. Pero napansin ko na yun din ang asong iniwasan namin. Hindi naman kami bumalik sa pinanggalingan namin. Pero ang nakapagtataka, bakit naroroon na naman siya? Lo? Aso ulit? Ilang aso bang meron sa gilid ng ilog na ito? Mukhang yung asong dinaanan natin kanina, Ernesto ko. Katulad din ng asong to. Tama ka, Danica. Ang asong ito, aray! Naku ba, tol? Ba't mo ko kinurot? Wala. Sweet nyo kasi masyado eh. Baka langgamin tayo dito. Baka nakakalimutan mong hinahabol tayo ng aswang. Huwag ka na nga kasi magselos. Sinasakyan ko lang siya eh. Maya-maya, ang itim na aso ay biglang tinubuan ng pakpak. Hanggang sa tuluyan itong naging malaking ibon.
lumipad ito at saka nagpaikot-ikot sa ibabaw namin. Sinasabi ko na nga ba pinaglalaroan lang tayo ng aswang. Takbo! Kaya mo pa ba, Ernesto ko? Ang landi nyo, bahala na nga kayo dyan. Mabilis na tumakbo si Kaloy at saka iniwan kami. Siguro ay hindi na kinaya ang matinding selos, kaya napatakbo na lamang na mabilis. Hindi ko rin siya maaabutan dahil sa karga-karga ko si Danica. Pagkarating namin sa dulo, malapit na yon sa highway. Pero medyo mapuno pa rin ang paligid. May tulay roon na siyang nagdurugtong sa dalawang bayan. Bumulusok pa ibaba ang malaking ibon at pasugod ito sa amin ni Danica. Pero noong papalapit na yon ay bigla akong umupo. Dahilan para hindi niya ako mahawakan. Ibinaba ko saglit si Danica para makagalaw ako na maayos. Agad din namang bumalik sa anyong tao ang aswang na yon. Ginagalit niyo talaga ako! Danica! Sumama ka sa akin! Ayoko po, Lola! Ayoko! Gusto ko po si Ernesto! Huwag niyo po kaming paghiwalayin, pakiusap! Hindi mo makukuha si Danica, tanda! Gagawin mo lang siyang aswang at para lang yung sa kapakanan mo, hindi para kay Danica! Tama! Para yun sa kapakanan ng mga aswang! Kumukonti na kasi ang bilang namin sa mundo! Kaya dapat habang bata pa siya, ay isalin ko na itong bato para maging aswang ng maaga si Danica! Nang sa ganon, ang magiging anak niya ay magiging aswang din kagaya niya! Hindi mangyayari ang tanda! Dahil nandito kami ni Kaloy... Ay, putik, nasa ba si Kaloy? Basta pipigilan ka namin! Kung ganon, wala na akong magagawa kundi ang gumamit ng dahas! Muli siyang nagpalit ng anyo bilang isang baboy rabo. At saka ako sinugod. Natumba ko ng banggay niya. Kinagat niya rin ako sa braso nang gamitin ko itong panangga. Ibinaba ko muna si Danica para makalaban ako sa aswang. Ernesto ko! Nasaan na ba si Kaloy? Bakit hindi ka niya tulungan? Lola, tama na po! Huwag mong saktan si Ernesto! Ernesto, may sugat ka! Ayos lang ako, Danica. Hayaan mo na si Kaloy. Siguro nakarating na yun sa tulay. Bumalik muli sa anyong tao ang aswang at saka lumapit sa akin. Si Danica naman ay hindi rin makatayo dahil sa paa niyang masakit. Kung hindi sana kayo nangialam, hindi sana ito mangyayari! Tumigil ka na, Lola! Hindi ko akalain na aswang ka! Kasuklam-suklam ka! Ikinakahiya ko ang pamilyang to! Humagulgol si Danica. Dahil doon, nagalit ng matindi ang matanda. Galit nitong sinabihan si Danica. Yan ang napala mo sa kakasama sa dalawang yan! Naging suwail na po! Ikaw na lalaki ka! Humanda ka sa akin! Pagbabayaran mo ang pangingialam mo sa pamilya namin! Katapusan mo na ngayon! Pagkasabi noon ay bigla na lamang niya akong nabitiwan. Pagkabagsak ko sa lupa, ay narinig ko ang pag-igik ng matanda. Mabilis ko siyang tinignan at doon ko nakita ang kawayang tumagos sa dibdib niya. Ayos ka lang ba, anak? Nay, paano po kayo napunta rito? Nakasalubong ko siya doon sa tulay Hinahanap ko raw. Doon siya galing sa bahay ni na Danica. Ang sabi kasi ng lola mo pupunta ka sa birthday ni Danica. Tapos may gagawin kayo. Kaya sinundan kita. Nag-alala kasi ako, anak. Hindi ko na malaya noon na tumutulo na pala ang luha ko sa aking mga mata. Bumalik sa alaala ko noong bata pa ako kung paano ko alagaan ni nanay. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Kahit tagal ko itong hinintay na mangyari, hindi ko lamang magawa dahil sa sobrang pagkabulag sa galit at puot na nararamdaman ko noon. Kahit bali-balik rin ko pa ang mundo, nanay ko pa rin siya
walang sino man ang pwedeng magbago noon. Marami akong natutunan sa kwento ko. Pero ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay ang matutong magpatawad. Napatay namin ang aswang. Nung sandaling yun, nakiusap sa amin si Danica na tulungan siyang ibalik ang bangkay ng lola niya sa kanilang bahay. Nagkatinginan muna kaming tatlo. Pero dahil patay na ang lola niya, hindi naman kami natakot pa. Tinulungan din namin si Danica na bigyan ng maayos na burol at libing ang lola niya. Panayang tanong kay Danica ng mga nakiramay sa burol kung ano raw ang nangyari sa matanda. Narinig ko ang sagot niya. Sinabi niyang aksidente raw itong nadula sa gubat at tuloy-tuloy na nahulog sa matulis na kawayan. Nakiusap rin sa amin si Danica na kung maaari ay ilihim na lamang namin ang buong katotohanan. Pumayag naman kami ni Kaloy. Hindi rin naman namin maikukwento ang totoo. Dahil alam naman naming wala ring maniniwala. Bumalik sa normal ang buhay namin matapos ang libing. Alam kong masakit para kay Danica ang nangyari. Pero kailangan niyang tanggapin. Lumipas ang ilang araw. Nawala na ang bisa ng gayuma kay Danica. Nagkaaminan sila ni Kaloy patungkol sa kanilang nararamdaman. Naging masaya naman ako para sa kanilang dalawa. Napangiti ako habang tinitignan ng dalawa na namimili ng prutas. Maya-maya ay nabaling ang tingin ko sa aking ina nang ako ay tawagin niya. Anak, anong prutas ang gusto mo? Halika na, pumili ka rito. Tingnan mo, oh, masasarap ang mga prutas dito. Bagong ani. Pilian na rin natin ang lola mo. Alam kong paborito niya ang Chico. Opo, Nay. Chico ang paborito niya. Di ba paborito niyo rin yun? Aba, natatandaan mo pa yun? Halika, bumili tayo ng maraming Chico. Matapos kaming mamili ng prutas, umuwi kami sa bahay at nagbanding. Sinabihan din ni Lola ang nanay ko na huwag nang umalis. Inalok niya ito na sa bahay na lamang tumira para sama-sama kaming tatlo. Sobrang saya ang naramdaman ko noon dahil muling nabuo ang aking pamilya na dating watak-watak. Salamat po, Panginoon. Wakas, 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 wakas.